Ah, Magandang gabi po mga kababayan. Magandang gabi Pilipinas. Reaction video lang po. Pag-usapan natin ang tungkol sa lupon tagapamayapa ng bawat barangay sa buong bansa. Ang lupon po ay ginawa ni dating Pangulong Marcos, ni Apo Lakay, tatay ni PBBM. Presidential Decree number 1508, June 11, 1978, repealed by RA 7160, establishing a system of amicably settling disputes of the barangay level. Mga kapitan sa buong Pilipinas, sana po panoorin niyo ito. Upang sa ganon ay magawa po natin ang dapat sa ating barangay. Mapaglingkod tayo ng maayos sa ating mga nasasakupan. Ang lupon tagapamayapa ay kasapi ng bawat barangay na tagapag-ayos ng mga gulo o away sa bawat barangay. Hindi po dapat sila nawawala sa ating barangay, dahil kung tutuusin, mas mataas pa po sila sa barangay tanod ayon sa batas. Wait lang po at hanapin ko ang video. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. A law professor and bar reviewer, a practicing lawyer of his own law firm, Jumrani Law Office, and a GNN program host with Judge Jing Uyenko Nolasco for the top-ranking program, People's Court. Mga kabarangay, let us all welcome Attorney Al Jumrani. Welcome po, Attorney. Thank you. Our favorite lawyer. Yes, K-Mac. At talaga mo favorite? Yes, kasi ikaw lang ang lawyer ng GNN. Siya medyo din naman si Judge Jing. Yes, of course. Thank you very much for inviting me here. It's an honor. At least naunahan ko si Judge Jing. Lupon tagapamayapa, yung procedures. Kasi marami sa ating mga kababayan, especially the poor, tsaka yung mga malalayong probinsya na hindi ho nila masyadong nagigets. Yes. Yung pag-file ng complaint, halimbawa sa isang kapitbahay. Pero bago tayo mag-umpisa, nais lang muna nating i-lay down yung foundation ng ating pag-uusapan. Okay. Para mas maliwanagan po tayong lahat sa ating pong pag-aaral ngayong segment na rin. Attorney, ano ang lupon tagapamayapa at ang barangay conciliation? Ano ba ang aim na rin? Okay. Good question. Thank you, Kagawad Butch. Thank you, Attorney. Well, una-una gusto ko mo ring i-lay down itong misconception. Masabi natin misconception na, no? Kasi sinasabi ng iba na inconvenience itong katarungang pambarangay. Maraming gustong mag-file ng kaso, gustong magreklamo, tapos pag sinabihan na kailangan mo dumaan sa barangay, sasabihin, bakit pa dadaan sa barangay? Hindi naman kayo magkakaayos na. Ang lupon ng itong katarungang pambarangay ay mandatory po ito, no, bago ka makapag-file ng kaso sa court. Mandatory siya, hindi lang dahil yun ang rules ng court, hindi naman ang mga courts ang nag-impose nito, kundi nasa batas po yan. Ayan, narinig nyo po. Nasa batas na dapat lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay mayroong lupon tagapamayapa na naka-duty sa bawat barangay.
Ang katarungang pambarangay ay ito may kodigo tayo. Okay. Ay unang inintroduce ng Presidential Decree number 1508 in 1978. Tapos naging part na siya ng Local Government Code. Ang unang Local Government Code ay ang Batas Pabansa bilang 337. Tapos ang sumunod ay yung inakda ni Senator Neni Pimentel, yung Republic Act 7160 na ang Local Government Code pa rin natin hanggang ngayon. Nandun yan, no? At saka mandatory yan. In fact, maraming mga kaso na na-file sa court na dismiss dahil walang Makinig po kayo. katarungang pambarangay. Mandatory. So, itong katarungang pambarangay is a system of out-of-court settlement of cases. Bago kasi mag-file ng case sa court, dapat i-exhaust muna. Kumbaga, ubusin muna lahat ng opportunity na makapag-ayos. Pero remember na hindi naman lahat ng kaso ay pwedeng idaan sa katarungang pambarangay. Only those cases that are subject to compromise. Kaya sa batas ng Civil Code, yung sa Civil Law, ito yung Civil Code of the Philippines, may mga kaso naman na hindi talaga pwedeng i-compromise. Andyan yung away ng mag-asawa pagdating sa kasal, no? Yung validity of marriage, andyan din yung mana, andyan din yung support ng children, although yan medyo subject to certain exceptions. Pero as a rule, pagka family cases like legitimate support grounds for annulment, legal separation, ganyan, hindi pwede i-compromise. Pero meron din naman, maliban sa Civil Code, meron ding mga ibang batas na nagsasabi na hindi mo pwedeng idaan sa katarungang pambaranggayan kasi legal question. So, ibig sabihin, ang katarungang pambarangay ay yung proseso kung saan yung mga kaso ay may tsansa na masettle, na magkasundo ang mga tao na hindi na pumunta sa korte. Kasi the truth is, ang dami na pong kaso talaga sa court. At imagine na, ejectment cases lamang. Paminsan, ang ejectment po, yan po yung kaso na, halimbawa, meron kang tenant na ayaw umalis, or merong pumasok sa property mo na walang permiso, ibig sabihin squatter or informal settler, so gusto mong palayasin, no? Supposedly, that's summary. Ibig sabihin, mabilisan ng dapat yan. Pero sometimes, it's taking 3 years, no? Paminsan, 1 year, nasa pre-trial stage pa rin kayo, tapos the second year, presentation of evidence, tapos there's another year na didesisyonan. Sa korte yan. Pero kung idaan mo yan sa katarungang pambarangay, pwedeng magkaayos na, kung may mga issue sila, pwedeng mag-mediate ang barangay chairman, pwede rin yung pangkat ang tumulong din para makapag-ayos. So, yung 3 years na tinatagal sa korte, pwede baka 30 days, 60 days lamang sa sa barangay, tapos na. So, yun ang maganda sa lupo. Pero attorney, correct me if I'm wrong, isa rin sa mga kaso na hindi pwedeng idiretso na sa korte ay mga criminal cases. Halimbawa, Depende. murder. Yes, yan. Halimbawa rin any case na 5,000 above Yes. Yun ang test. Titingnan mo ngayon yung penalty. If the penalty involves imprisonment of more than 1 year or a fine of more than 5,000 pesos, hindi mo na kailangan idaan sa barangayan. Diretso ka na sa piskal. Sa piskal. Kasi ang piskal ang magpa-file ng information or kaso sa korte. Ayan mga kabarangay, bago i-mention ni Ate SK Mai ang procedures, nais po namin sabihin sa inyo na itong barangay, katarungang pambarangay ay napaka-technical. Kaya mamimili ho kayo ng maayos na kapitan, sapagkat pag ang kapitan hindi kayo binigyan ng certificate to file action, mabibinbin kayo at halimbawa na personal kayo ng halimbawa lupon, mamili ho kayo ng mga mababait ngayong eleksyon. Kasi damay-damay tayong mga magkakapitbahay po dyan. Correct. Meron lang ako gusto idagdag doon, no? Ang rule kasi is that kung magkasama kayo ng barangay, magkabarangay kayo, or if you are including same city or municipality, dapat idaan mo sa barangayan. So, lahat ng kaso involving residents of the same barangay or the same city should go through katarungang pambarangay. Except yung mga cases na sinabi dun sa batas, no? So, kaya importante na yung barangay chair mo at saka yung barangay secretary, kabisado yung mga yon. Kasi sila
mismo dapat ang magsasabi sa iyo na okay, hindi ito kailangan idaan dito. Ngayon kasi kung tanggap lang din sila tanggap, tapos Opo. ngayon hindi pala kailangan yung katarungan pambarangay, Masasayang lang po ang oras. Opo. may mga kaso na may prescriptive period. Halimbawa, ang BP22, ang prescriptive period niyan 4 years. O kung halimbawa, nandun na siya sa 3rd year, no, simula nung nag-bounce yung cheque. Sabihin, 3 years and 8 months. So, sabihin, 2 months na lang. So, ngayon, nung magreklamo na siya, sinabihan siya na, o, idaan mo yan sa barangay. So, in-entertain ng barangay ngayon. Kasi nga, naging... Mga kababayan, narinig niyo po kung gaano kahalaga ang lupon taga-pamayapa. Kaya kayo mga kapitan na walang lupon sa inyong barangay, dapat po maglagay na kayo. Gaya ng nangyari dito sa amin, kung saan ang aming barangay wala kang makikitang lupon taga-pamayapa. Pero dahil isa ako sa nagmamalasakit sa aming barangay, humingi ako ng tulong sa aming mayor para magkaroon. Pero wala siyang nagawa. Kaya humingi ako ng tulong sa provincial. At nagbigay sila ng sulat sa aming kapitan. Kaya ngayon, ang aming kapitan nagagalit daw sa akin. Kaya mga kababayan, sana po gawin ninyo ang inyong trabaho. Kayong mga nakaupo sa barangay, kayo po ay binoto ng mga tao, ng inyong mga nasasakupan upang paglingkuran nyo ng maayos ang taong bayan. Sana po gawin nyo ng maayos at tapat ang inyong tungkulin para sa kaayusan ng bayan. Ako po ay isang ordinaryong tao lamang na nagmamalasakit sa aming barangay. Nais ko lamang po na ipatupad ang tama, ang dapat. Salamat po.